Ngayon po, pursuing the missional heart of Jesus. Na dapat po, lahat po ng ginagawa po natin, so bilang mga anak ng Diyos, so kasama po yung mga nauna po nating pag-aaral sa surrendered heart, sa relational heart, ay may intention din po tayo na yung ating pong nakikipag-unayan po tayo sa mga tao para sila rin po ay makakilala kay Jesus Christ. Amen. Kasi po sa bandang huli, yan, ang pinakamahalaga po ay yung relasyon ng tao sa Panginoon. Amen. Na kahit na po maging maganda nga po yung takbo ng buhay po natin dito sa mundo, kung at the end naman ay hiwalay tayo kay Kristo, dulo pa rin nun kapahamakan. At kung paano po na tayo po ay nakasumpong ng kaligtasan. So bilang mga anak ng Diyos, tayo rin po ay pinahayo ng Panginoon para maghayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Yung libre po nating tinanggap. Yan po, libre po nating tinanggap mula sa Panginoon. Ibahagi din po natin ng libre. Amen? So yung pong ating pong main Bible verse, yan, so mababasa po natin dito sa Roma 12:1. Kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Amen. So yung sumulat po nito si Pablo sa mga taga-Roma. At yung sinimulan po niya na siya'y nakikiusap, yan, o sa ibang salin po, nagmamakaawa. Yan. So, hindi po sa paraan na para pong nangungutya o parang yung pinipilit po tayo. Ang purpose po ni Pablo dito ay magdesisyon po tayo. Yan. So, yung nandun po yung pakiusap niya. Yan, na yung sa ating pong pagdedesisyon o yung ating pong will. Ayan, so yung ating pong isipan, gawin po natin. At ano po yung maging batayan po natin? Una, yung masaganang habag ng Diyos. Amen? So sa pagmimission nga po, sa paghayo, sa pagdadala ng mabuting balita, so gagawin po natin ito, hindi po para po tayo ay maligtas, hindi po para tayo ay pagpalain. Yan. So hindi po yan yung purpose. Unang-una, tayo po ay pinagpala na. Amen? Yan. So nakatanggap na po tayo ng habag, dakilang habag ng Diyos. At pag sinabi pong habag, yan, so marami pong kasama po dito. So una po yung papawalang sala na kaloob ng Diyos. So hindi po tayo naglilingkod para po tayo ay patawarin o mabawasan yung ating kasalanan. So, hindi po yan yung purpose natin. So, kung yun po yung dahilan natin, halimbawa, uma-attend tayo kasi gusto natin mabawasan yung kasalanan natin. So, hindi po yun. O naglilingkod po tayo, nagsiserve tayo para mabawasan yung kasalanan natin. So, mali pong intention po yun sa paglilingkod. So, dahil po sa masaganang habag ng Diyos, at pag sinabi nga pong habag, hindi po ito dahil sa ating mga gawa. So, ito po ay mula sa Diyos. At unang-una po na kaloob na tinanggap po natin mula sa Diyos, tayo po ay mapawalang sala. Na yung kabayaran ng kasalanan, ano po yung kabayaran ng kasalanan? Kamatayan. So hindi na po tayo pagbayarin sa kasalanan nating ginawa. Binayaran na po itong buong-buo ni Jesus Christ. At hindi lang po tayo pinatawad, tayo po ay pinawalang sala. Yan. So pagharap po natin sa Ama, hindi na po yung kasalanan natin yung makikita, kundi yung ginawa ng Panginoon para sa atin. Amen? So provided you receive, kasi po ito po ay libreng kaloob. Pero para po maranasan, kailangan mo ring tanggapin. At yung pagtanggap ay sa paraan ng pananalig kay Jesus Christ. Amen? Kasama po sa kagandahang loob ng Diyos na tayo po ay namumuhay na sa kalinga ng Panginoon. At hindi na lang po basta bilang nilikha, kasi lahat naman po nang makikita po natin, nilalang ng Diyos, nilikha ng Diyos. Ano na po yung kaibahan natin? Tayo po ay binigyan ng karapatang maging anak ng Diyos through Jesus Christ. At pagka-anak ka, so yung kagandahang loob ng Ama ay nakatuon para
sa iyo. Yan, kanina nga, parang narinig ko, binanggit, special po tayo. Paano po tayo naging special? Itinangi po tayo sa lahat ng nilalang. Kasi po inari tayong mga anak. Amen? Kasama rin po sa kagandahan ng loob ng Diyos. Yan, so tayo po namumuhay na sa biyaya. So we live by grace, not by sight. Hindi man sa tingin natin parang maganda yung nangyayari sa paligid. Yan, so halimbawa may mga sakuna, meron pong mga katiwalian na nangyayari sa paligid po natin. Pero bilang mga anak ng Diyos, tayo po namumuhay na sa biyaya. Kaya kaya pong gawin ng ating Ama, ng ating Panginoon, na yung isang bagay para pa rin sa ating ikabubuti. Hindi man po natin kagad naunawaan o nakikita yung purpose po nito, pero magtiwala po tayo, ang purpose lagi po ng Ama sa ating ikabubuti. Yan. So hindi na po tayo nakatuon sa mga bagay na nakikita. At ano pa po yung kasama sa kagandahang loob po na ito? Tayo po pinagkalooban ng Kanyang Espiritu. So nandun po yung patnubay ng banal na Espiritu, yung gumagabay sa atin. Yan. So tayo po nakakapagpatuloy. Amen. Dahil po sa lakas nakaloob ng banal na Espiritu. At pag sinabi pong nagpatuloy, hindi lang basta magpatuloy. Yan. So nandun po yung pag-ibig, nandun yung kagalakan, nandun yung kapayapaan na nagmumula sa Panginoon. At may walang hanggang pangako na nakalaan para sa mga anak ng Diyos. Na yung buhay po natin hindi natatapos dito lang. Meron pong hinahanda po sa atin ang Panginoon. At dapat yun din po yung pagtuunan po natin, yung buhay na pangako na ito, yung pag-asa na nasa atin. Yan. So yung pong ang pagkaunawa lang ay yung buhay, ay yung ito lang, yung nakikita natin sa ngayon, wala na pong aasahan. Amen. Pero tayo po, may walang hanggang pag-asa sa Panginoon. At hindi po tayo nabibigo sa ating pag-asa. Yan. So bakit po tayo may certainty or assurance sa ating pong inaasahan? So ano po yung basihan ng ating pag-asa? Una, yung salita ng Diyos. Yung nangako po sa atin, tapat sa kanyang mga pangako. Amen. At para pong sa tao, paano po ba nabubuo yung tiwala mo sa isang tao? Di ba pagka nakikilala mo siya ng lubusan? So siguro naman po hindi kayo basta-basta magtitiwala sa hindi nyo kakilala. Yung nga yung tinuturo natin sa mga bata, don't talk to strangers. Yan. Kasi pakaingat po. Baka akala lang natin, kasi gwapo. Kasi nakatingin kayo sa akin. Tiwala ka agad tayo. Pagka maganda yung ayos, yan, nakabarong . Hindi ako nagbarong ngayon. Baka sumobra yung tiwala niya. Yan. So, hindi po iyon yung basihan. Pagka nabubuo yung tiwala po natin, pagkilala mo na talaga yung tao. Una, halimbawa, pagka sinabi niya, talagang gagawin niya. Ibig sabihin, merong isang salita. Ano tawag doon? Palabra. Hindi honor. Ano translation nun pala? Word of honor. Yan. So, may isang salita. Yan. So, pag nakikita mo, pag sinabi niya, gagawin niya, nabubuo yung tiwala mo. So, tayo po, paano po tayo nagkakaroon ng assurance o bakit po tayo may katiyakan sa ating sa ating pong inaasahan. Yan, sa pag-asa po natin, huwag naman magagalit yung pag-asa. Minsan yung balita hindi naman nangyayari, hindi ba? So, bagamat pag-asa yun, minsan hindi yun yung inaasahan, yung hindi inaasahan, yun yung nangyayari. Pero tayo po, yung pananampalataya po natin, tiyak. Amen. Mapanghahawakan yung kanyang mga salita. So ano po yung maasahan po natin, ano yung pag-asa po natin? So katiyakan po sa katayuan po natin sa pagpili ng Diyos. So hindi po tayo ligtas, hindi po tayo nandito ngayon dahil ginusto lang natin. Ito po dahil sa gawa ng Diyos. Amen. So by grace, kagandahang loob ng Diyos. At siya lang po yung makapagbibigay ng ganitong assurance. Hindi po dahil nagsisikap tayo, hindi po dahil nagpapakahirap tayo. Halimbawa nga sabi, baka may mga dinaanan po kayo papunta rito na lumusong kayo sa baha. Yan. So hindi po iyan yung dahilan bakit kayo narito ngayon. Dahil po yan sa kagandahang loob ng Panginoon. Amen? Ano pa po yung inaasahan po natin? Yung pagtitiwala na walang makapaghihiwalay sa atin mula sa pag-ibig ng Diyos.
Hindi po dahil mahigpit yung kapit natin sa Panginoon. Lord, hindi kita bibitawan. Bagamat tama po yun. So, halimbawa po si Jacob, ano po yung ginawa po niya nung nakipagbuno siya sa Panginoon? Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako pinagpapala. So, unless you bless me. Amen? So, ganun din po, hawak po tayo, magtiwala po tayo. Paano po tayo mga hawak? Panampalatayanan po natin yung salita ng Panginoon. Yan. Pero hindi po tayo nananatili yung katayuan po natin bilang mga anak, hindi po dahil mahigpit lang yung kapit natin sa Panginoon. Kundi ang Panginoon po yung may kapit sa atin. So katulad po sa inahin, sabi yung parang yung mga manok hindi ba? Pagka sisiw. Oh, maliit pa pala. Paglaki na, naging nasa lilim, nasa ilalim nung inahin. Yan. So tayo rin po nasa pangangalaga ng ating Panginoon, ng ating mabuting pastol. Yan. Bagamat may pagkakataon tayo nadadapa, nagkakamali, pero bakit nakakapagpatuloy? Dahil po sa Panginoon. Pagtitiwala sa katapatan ng Panginoon. Amen. So yan po hindi nagbabago. Tayo man po nagbabago, pero ang Panginoon po, yung kanyang mga salita, nananatili, hindi nagbabago. Amen? So, yung pong sinabi ni Pablo, ayan, so nakikiusap o nagmamakaawa. So, nandun po yung hinihipo po niya yung ating pong isipan, yung ating pong pagpapasya, na piliin po natin. At ano po yung pipiliin po natin? Na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog. Ang mga Hudyo po, ayan, so yung mga tao po nito, nung panahon na ito, familiar po sila tungkol sa paghahandog. Pero malaki pong kaibahan yung hinihingi pong paghahandog ngayon, yung binabanggit dito sa Roma 12. Ano pong uri ng paghahandog? Ang inyong sarili bilang isang handog na buhay. Ano po ba yung hinahandog sa lumang tipan? Yan. Di ba, hayop, yan, na tupa, na papatayin. Yan. So, ibig sabihin, yung handog, patay. Yan. So, pag dinala na sa altar, patay na yon. Pero tayo po, anong uring handog yung hinihingi po sa atin? Isang handog na buhay. Yan. At sabi po, ang inyong sarili. Yan. So sa ibang salin po, sa English po, ang binanggit, body. Yan. Katawan. Amen. So, yung iba po, iniisip na pagka sa usaping spiritual, hindi katawan, kundi espiritu, yung pinag-uusapan dito. Pero kung titingnan po natin, yung katawan po natin, binili na po ng Diyos sa malaking halaga. At it follows, kung ginagamit mo yung iyong katawan para parangalan ng Diyos, iyon na rin po yung paghahandog ng iyong sarili. Katawan, espiritu at kaluluwa. Amen? Kasi po, isa lang po yan bahagi po yan ng katauhan natin. Yan. At sabi nga po sa 1 Corinto 6:19, hindi ba ninyo alam na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo at ipinagkaloob ng Diyos sa inyo? Hindi ninyo pag-aari ang inyong katawan sapagkat binili na kayo sa isang halaga. Kaya't gamitin ninyo ang inyong katawan upang maparangalan ang Diyos. Amen? So yung pong ating buong sarili sa Diyos, yan, ito po yung gamitin po natin bilang handog. Yan. At yung paghandog po, kung babasahin po natin yung mga kaduktong po nito, itong buong Roma 12. Yan. So ito po yung premise, itong unang bahagi. Sa mga sumunod, pinakita na po dito, paano isasabuhay ito? Ano yung sa praktika ng mga binabanggit po rito, yung paghahandog sa sarili. So babanggit lang po ako ng ilan. Yan. So every paragraph po, yan. So binanggit nga po yung paghahandog ng sarili dahil po sa kagandahang loob ng Diyos. So halimbawa po, tayo po bilang mga anak, tumanggap din po ng iba't ibang kaloob na naghahayag na sumasa atin yung banal na Espiritu. Gamitin po natin yung kaloob na iyan. So para sa lahat po ito, bilang nanampalataya, bilang bahagi ng katawan ni Kristo, meron kang tinanggap na gift, yan, kaloob, mula sa Espiritu Santo. Yan. So,
Kung pagpapahayag ng salita ng Diyos, so ipagpahayag po natin. Pahayag natin salita ng Diyos. Kung sa pangangaral, kung sa pagkakawang gawa, gamitin po natin ano man yung kaloob na tinanggap natin mula sa Espiritu para sa ikakalakas ng buong katawan. Yan. So tayo po bilang bahagi ng iglesia, so gamitin po natin yung kaloob na tinanggap po natin. Sabi sa 9, maging tunay ang inyong pagmamahalan. Kasuklaman ninyo ang masama at pakaibigin ang mabuti. Magmahalan kayo bilang magkakapatid at pahalagahan ninyo ang iba ng higit sa pagpapahalagin nila sa inyo. Yeah. So yan po, kung babasahin po natin yung iba pang bahagi ng Roma 12. So sa una po, binabanggit yung ano yung pinaka-buod po nito, yung pinaka-purpose po nito, at sa mga sumunod naman binabanggit paano. So paano mo isasabuhay? So kasama na po dyan yung pagpapatawad. Amen. So sabi nga, pahalagahan po natin yung iba higit sa ating sarili. Ayan. So basahin po natin yan, Roma chapter 12. Bago tayo pag-usapan tungkol sa comfort versus calling, hayaan yung umpisahan natin ang pag-aaral ng salita ng Diyos sa mga ilang katanungan. Para ho sa unang katanungan po, sino-sino po sa atin nakakaalam ng gospel o mabuting balita? Pwede bang makitaas ang kamay? Ang gospel po, yung binigay po ni Jesus ang kanyang buhay para sa ating kasalanan at para sa ating kaligtasan. Sino po ang nakakaalam? Okay, thank you po. Pangalawa po, sino-sino po sa atin ang naniniwala sa good news? Amen po. Thank you po. Tapos pangatlo po, ngayon naman po mga kapatid, sino-sino naman po sa atin ang nagbabahagi ng mabuting balita ng ating Panginoon? Okay. Thank you. Para sa aking panghuling katanungan, mga kapatid, sino-sino naman po sa atin ang ginawa ng lifestyle o naging buhay na niya ang pagbabahagi ng salita ng Diyos? Konti lang. Kasama po ako. Okay lang po mga yon, mga kapatid. By the grace of God and by the power of the Holy Spirit, we are learning together and we are becoming more and more Christ-like every day. Imagine niyo po kapatid, may isang lifeguard, no, na komportableng nakaupo sa kanyang upuan habang may isang nalulunod sa kanyang harapan. Oo nga, komportable siya, pero hindi niya ginagampanan ang kanyang tungkulin. Gayon din ang maraming mga Kristiyano sa atin ngayon. Masayang umaattend ng fellowship, nag-attend ng worship service, nagba-Bible study, ngunit hindi na ibabahagi ang mabuting balita ng ating Panginoon. Hindi tayo tinawag ni Jesus para maging audience lang, mga kapatid. Hindi spectator, tinawag niya tayo upang maging kaisa tayo sa kanyang mission. The mission is not an optional. According to Matthew 28, verse 19 and 20, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Mga kapatid, bago bumalik ang ating Panginoong Yesus sa langit, binigay niya sa mga alagad ang huling assignment o atas. Ito yung humayo kayo at gawin yung alagad ang lahat ng tao sa bansa. Mga kapatid, ito ay hindi suggestion, ito ay kanyang utos. Hindi niya sinabi kung ready na ba tayo, hindi rin niya sinabi, may gift ka ba sa evangelism? Ang sinabi lang niya, go, humayo tayo. Kasi po mga kapatid, ang Great Commission ay hindi lang para sa mga disciple. Ito rin ay lahat sa ating mga believers na dapat natin itong sundin at magkaroon tayo na tinatawag na evangelistic lifestyle. Halimbawa po, mga kapatid, may isang firefighter o bumbero
Nakatawag siya ng emergency call. Sinasabi niya na mas komportable siya dun sa fire station. Hayaan na natin ang iba pumunta. Iisipin ng marami sa atin, mali yun. Bakit? Kasi responsibilidad po niya ang sumagip ng buhay. Gayon din po tayo. Pinagkatiwala ng Diyos sa bawat Kristiyano ang mensahe ng kaligtasan. Hindi natin ito maaaring ipasa lamang sa iba. Pangalawa po, the comfort says someone else will do it. Sabi sa Act 1, verse 8, but you will receive the power of the Holy Spirit comes on you, and you will be the witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Mga kapatid, karamihan siguro sa atin, mga believers, na nag-iisip, dapat si pastor na lang, ang mga missionaries na lang, or yung mga church leader na lang ang magbahagi at maging witness ng ating Panginoon. Pero hindi po tayo dilimitahan ng ating Panginoon. Pagiging witness niya sa mga leaders lang. Lahat po ng believers ay tinawag para maging witness ng ating Panginoon. Hindi naman po natin kailangan maging Bible scholar para maging isang witness. Ibahagi mo lang yung personal na karanasan mo kay Jesus. Sino ka nung bago mo siya nakilala, paano mo siya nakilala, at paano niya patuloy na binabago ang iyong buhay. For example, mga kapatid, ikaw yung nakadiscover ng gamot sa nakamamatay na sakit. Itatago mo ba ito? Siyempre hindi, di ba? Sasabihin mo sa lahat na dito nakasalaylay ang buhay nila. Mas higit pa rito, mga kapatid, ang gospel. Kasi ito ay lunas sa pinakamalaking problema ng mga tao, ang kasalanan. Kung tunay tayo naniniwala kay Jesus na siya yung tagapagligtas, ang ating pag-ibig ang magtutulak sa atin na ibahagi siya. Why do we choose comfort? Maari po meron tayong tatlong kadahilanan, mga kapatid, kung bakit natin pinili maging komportable sa buhay. Una po doon ay yung fear of rejection. According to Proverbs 29 verse 25, fear of man will prove to be a snare, or whoever trusts in the Lord is kept safe. Marami po sa atin ang nananahimik kasi natatakot po sa atin na ma-reject o tanggihan. Pero tandaan natin, mga kapatid, maging ating Panginoon ay tinanggihan. Yung perpektong tagapagligtas ay na-reject. Hindi natin kailangan asahan na lahat ay tatanggap sa atin. Ang responsibility po natin ay maging faithful sa pag-share ng mabuting balita. Hindi yung kontrolin ang magiging resulta nito. Kasi sapagkat ang resulta ay nasa Diyos. Ika nga natin sa lingkod, just push the rock. Ipakilala natin si Kristo at ipaubaya natin sa ating Diyos ang resulta. Why do we choose comfort? Fear of nothing knowing enough. Takot dahil pakiramdam natin hindi sapat ang alam natin. Sinasabi po sa Exodus 4:10 na si Moises hindi naman siya mausay magsalita. Pautal-utal pa nga eh. Tapos sinasabi din sa Acts 4 verse 13 na ang mga disciple tulad ni Juan at ni Pedro ay mga ordinaryong mangingisda. Ang gustong gamitin na ating Diyos, yung mga ordinaryong taong nagtitiwala sa Kanya. Sabi nga ni Pastor Chip Ingram, God specializes in using ordinary people to do an extraordinary things. Hindi naghahanap ang Diyos ng perpektong speaker o tagapagsalita. Naghahanap siya ng taong handang sumunod sa Kanya. Hindi naman kailangan, mga kapatid, kailangan natin lahat ng tungkol sa Biblia bago natin maituro si Kristo sa iba. Maaari natin ibahagi ang ating mga experience para ituro sila kay Kristo. At pangatlo po ay fear of leaving our comfort zone.
Growth infrequently happens inside comfort. Faith begins where comfort ends. Ang katotohanan, mga kapatid, bihirang mangyari ang tunay na paglago habang tayo nananatili sa ating comfort zone. Sa buhay ng Kristiyano, nagsisimula ang pananampalataya kung kailan nagtatapos ang comfort. Ang faith natin hindi nangangailangan ang katiyakan sa lahat ng bagay. Nangangailangan lang ito ng pagtitiwala sa Diyos kahit hindi natin alam ang magiging resulta. Kapag pinili natin ang Diyos na sumunod, kahit may takot tayo, doon natin makikita ang kapangyarihan ng ating Diyos. Kung mananatili lamang tayo sa ating comfort zone, mga kapatid, hindi natin mararanasahan yung himalang hinanda sa atin ng Diyos para sa atin. Jesus chose mission over comfort. According to Luke 19:10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. Sinadya po ni Jesus na pinili yung mga hindi pinapansin ng lipunan. Tulad po dito si Zacchaeus, yung babaeng Samaritana, yung mga tax collector, yung mga sinners. Hindi hinintay ni Jesus na lumapit sila, bagkus si Jesus ang lumapit sa kanila. Sabi nga sa talata, sapagkat ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Tulad po ng isang pastol, iiwan niya yung siyam na tupa at hahanapin ang isa. Bakit? Dahil malaga ang bawat tupa. Ganon din naman po sa Diyos, malaga ang bawat kaluluwa. Kung hinanap ni Jesus ang mga nawawala, dapat ganun din ang ating gawin bilang tagasunod niya. The early church chose calling over comfort. According to Acts 4 verse 20, as for us, we cannot help speaking about what we have seen and heard. Nung early church po, naunawaan nila na yung pangsamantalang pagdurusa alang-alang kay Kristo ay walang katumbas na walang hanggang gantimpala. Ilang minutong kaba, hiya sa pagbabahagi ng salita ng Diyos ay pwedeng magligtas ng isang tao, ng buhay ng tao, pagpakailanman. Hindi yung yung early church, hindi ang kanilang sariling buhay ang pangunahin nilang iniingatan, kundi ang pagtupad ng misyon na pinagkatiwala ng Diyos sa kanila. Kagaya nga po ni Apostol Pedro, nung minsan 3 beses niyang pinagkaila ang Panginoong Jesus dahil sa takot. Ngunit pagkatapos ng Pentecostes, lubos siyang nagbago. Ang dating Pedro na takot magsalita ay buong tapang na nangaral sa harap ng mga libon-libong tao. Ano nga ang nagbago kay Pedro? Hindi dahil matapang siya sa sarili niyang lakas, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu at sa kanyang matibay na pananampalataya na si Jesus ay nabuhay na muli. Kung nabago ng Diyos si Pedro sa pagiging takot patungo sa pagiging matapang, kaya rin yung baguhin ang ating mga takot upang maging matapang tayo, biglang saksi na niya. A disciple makes disciples. According to Matthew 28, verse 19, therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Hindi lang tayo inutusan ni Jesus na magkaroon ng magdesisyon na sumunod sa Kanya, kundi inutusan din tayong gumawa ng alagad. Kasama dito yung pagbabahagi ng ebanghelyo, pagtuturo ng salita ng Diyos, paghihikayat na sumunod kay Kristo, pagsama at paggabay sa mga bagong mananampalataya, at pagtulong sa kanilang lumago sa pananampalataya. Mga kapatid, ang spiritual maturity or paglugo bilang Kristiyano
ay hindi lamang nasusukat sa dami natin ng alam, kundi nasusukat din ito sa dami ng taong natulungan nating lumago kay Kristo. Tulad nga kapatid ng ating magulang, hindi lang tayo nila sinilang, inalagaan din nila tayo hanggang tayo maging mature. Ganon din po sa spiritual life, mga kapatid. Ang spiritual birth sa pamamagitan ng evangelism ay dapat sundan ng discipleship. A cost of not answering the call. Romans 10 verse 14. How then can they call on the one they have not believed in? And how can they believe in the one of whom they have not heard? And how can they hear without someone preaching of them? Mga kapatid kay Kristo, isipin na lang natin na kung hindi nangaral si Pedro noong Pentecostes, kung si Paul ay hindi naglakbay bilang misyonaryo, at kung hindi kinausap ni Philip ang Ethiopian official, at kung tumanggi si Ananias na puntahan si Saul o si Paul, tiyak na iba ang magiging takbo ng kasaysayan. Kumikilos kasi ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong handang sumunod sa Kanya. Kumikilos ang Diyos sa pamamagitan ng mga taong handang sumunod. Hindi makakapanampalataya ang tao at kung walang magbabahagi sa kanila ng Ebanghelyo. Isipin na natin mga kapatid, nakita mo bumagsak yung tulay sa harapan mo. Ngunit patuloy pa rin yung mga sasakyan. Mananahimik ka ba? Siyempre hindi. Magbibigay ka ng babala sa kanila kasi mahalaga sa iyo ang buhay nila. Tulad din sa sinasabi sa Ebanghelyo, ang Ebanghelyo ay babalaan ng Diyos laban sa kasalanan at paanyaya tungo sa kaligtasan. Sa bawat mananampalataya po ay may dalawang boses na naririnig. Yung isa po dito, sinasabi, manatili ka sa comfort. Yung isa naman ay nagsasabing sumunod ka. Ang comfort ay nagbibigay ng pansamantalang seguridad. Ngunit ang calling ay nagbabago ng buhay ng tao. Darating ang araw, mga kapatid, ay haharap tayo lahat kay Kristo. Naway marinig natin ang kanyang mga salitang magaling, mabuti, at tapat na alipin. Hindi dahil tayo pinakamagaling, kundi dahil ay tapat tayo sa Kanya. Ngayon po linggo, meron po akong challenge, mga kapatid. Hingin natin ng guidance ng Panginoon. Ipakita sa atin isang taong maaari mong maabot para kay Kristo. Pwede mo siyang invite sa church, ibahagi ang iyong testimony, mag-offer ng ipanalangin siya, simula ng spiritual conversation at magbasa ng Bible kasama niya. Tandaan natin mga kapatid, hindi tinatawag ng Diyos ang qualified. Ginagawa niyang qualified ang mga handang sumunod sa Kanya. Para po sa closing verse natin sa Isaiah 6 verse 8. Nung nakita ni Propeta Isaiah ang kabanalan at kalwalhatian ng Diyos, napagtanto niya ang sarili niyang kahinaan at pagiging makasalanan. Ngunit matapos siyang linisin at patawarin ng Diyos, narinig niya ang tawag ng ating Panginoon. Sino ang aking ipadadala? Sino at sinong lalakad para sa atin? Hindi nagtanong si propeta kung saan siya ipapadala, kung hindi niya tinanong kung gaano kahirap yung mission, hindi rin niya tinanong kung ano kapalit nito. Ang kanyang naging tunggon ay simple lang. Ngunit puno ng pananampalataya. Sabi niya, narito ako, suguin po ako. Ito rin ang inaasahan ng tugon ng bawat mananampalataya. Tayo mga believers, hindi tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay lamang ng komportable, kundi maging kasangkapan niya tayo sa pagdala ng Ebanghelyo sa iba. Para po sa panghuli, mga kapatid ko kay Kristo, ang isang komportabling Kristiyano ay maaaring ma-enjoy ang pagpapala ng Diyos. Pero ang isang masunuring Kristiyano ay nararanasan ang tunay na kagalakan ng pakikipagtulungan ng Diyos sa pagbabago ng buhay ng ibang tao. So yung pong pagpili. And so
tungkol po sa comfort versus calling. So bigat po niyan, di ba? At yung pong hinihingi po rito, isang sakripisyo. Yan, so, at yung halimbawa po na o huwaran po natin isa lang, si Jesus Christ. Amen? So kung paano po niya pinili yung calling over comfort. Yan, yung mababasa po natin sa Pilipos, chapter 5 and the following. Naway magkaroon kayo ng kaisipan na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y likas na tunay na Diyos, hindi niya ipinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang hinubad ang pagiging kapantay ng Diyos at naging katulad ng isang alipin. Ipinanganak siyang tulad ng mga karaniwang tao at nang si Kristo ay maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Amen? So, yun po yung ginawa ng Panginoon para sa atin. He lived the comfort of heaven. Amen? Na bagamat siya'y Diyos. Yan. So, lahat na. Yan. So, nasa Kanya. Pero, bakit po nagkatawang tao ang Panginoon? So, para po tayo magkaroon ng daan sa kaligtasan. Yan. So, lahat po ng comfort na yun, iniwan ng Panginoon. At yung pagkakatawang tao ng Panginoon, hindi lang po basta maging tao. Nagpakababa, namuhay bilang alipin, nag-alay ng kanyang buhay. Amen. At yung kamatayan, hindi lang din simpleng kamatayan. Ayan. So, bagamat sa tao, di ba, tinakda na yung kamatayan. Pero, ang Panginoon po, yung naranasan po niya, kahihiyan. Ayan. So, yung kamatayan sa krus. Amen? So, yun po yung doon tinawag ang Panginoon. Hindi lang po tinawag ang Panginoon na pumunta dito sa lupa, mangaral, magpagaling ng mga may sakit. Nakasulat na, bago pa man po nagkatawang tao ang Panginoon, na siya po magpapakasakit para sa atin. Amen? Yung pong sacrifice na binabanggit po natin, ito na po yung pinaka mabigat, yun po yung pinaka mabigat na sakripisyo. Yun po yung ginawa ni Jesus Christ. Yan. So, nung nakaraan po, na pag-usapan na rin natin na yung greatest love, yan, it's not loving yourself or ano yung sa kanta ulit? Learning to love yourself. So, hindi po yun. Kundi yung mag-alay ng buhay. At yun po yung ginawa ni Jesus Christ. At sa iba po, ayan, so yung hindi pa po unawa sa kaligtasan, sa kagandahang loob ng Diyos, sa mabuting balita, hindi rin nila maunawaan bakit kailangan ng sacrifice. Ayan, o yung mga hindi naniniwala sa Diyos o nagtatanong tungkol sa kung may Diyos ba o wala, isa rin po yun sa mabigat na katanungan. Kung may Diyos, bakit pinapahintulot ng Diyos na magpatuloy yung paghihirap? Halimbawa po, yung sakit, yung karamdaman, yan. So yung mga sakuna, yan. Yung kahirapan. Yan. So bakit kung may Diyos na makapangyayari ng lahat ng bagay, makapangyarihan, pinakamarunong sa lahat, Diyos ng pag-ibig. Yan. So bakit inaalaw ng Diyos yung kahirapan? Yan. So, pero kung titingnan po natin, hindi po nilayo ng Diyos yung kanyang mata sa paghihirap natin. Yan. So, hindi po hindi tinanggi ng Diyos na may paghihirap. Amen. Sa halip nga, in-embrace, pinakita po ng Panginoon. Yan. Sa kanya pong pagkakatawang tao, how He is willing to endure suffering. Yan. So yung center po ng ating pananampalataya, di ba, yung krus. Yan. So kung saan po napako ang Panginoon. At nando po nakasentro yung suffering, yung paghihirap. Yan. Kasi kung wala pong krus, wala pong paghahandog na ginawa ang Panginoon, wala po tayong
salvation. Wala po tayong kaligtasan. Lahat po tayo mapapahamak. Amen? So nakasenter po talagang part po yung sacrifice. Pero hindi po sinabi lang ng Panginoon, yung kamukha nga nito, magpakahirap kayo, magsakripisyo kayo, ialay nyo ang inyong sarili. Ang Panginoon po una, yung nag-sacrifice. Siya po yung naging buhay na handog para sa atin. At siya lang po yung karapat-dapat na handog. Yan. At ayun pong, kung tayo man po merong magiging sakripisyo, hindi po maitutumbas doon sa iginawa ng Panginoon para sa atin. Amen? At hindi na necessary, hindi na po kailangan. Kasi nga po, yung ginawa ng Panginoon para sa atin, binayaran na po yung kasalanan natin ng buong buo. Yan. So it's paid in full. Yan. Wala ka ng deficit o utang. Binayaran na po lahat yon ng buong buo. So bakit po tayo ngayon tinatawag na maghandog ng sarili? Yan. So mag-sacrifice din. Para yung iba naman po na hindi pa nakakilala sa Panginoon, makakilala din sa Kanya. Hindi mapahamak. Amen? So we are called to witness. And witnessing requires sacrifice. Amen? Yung una nga po, isa sakripisyo po natin yung comfort. Yan. So yung, bagamat, hindi ba, kung tutuusin, lahat naman po tayo ang pinagsisikapan, kaya tayo halimbawa nagtatrabaho, nag-iipon, para maging komportable, hindi ba? Magkaroon ng comfort sa buhay na ito, para sa atin, para sa ating pamilya. Pero bakit ganon? So kasi nga po, yung pag-unawa na ito lang. Yan, ito lang yung magdudulot sa atin ng comfort, ng assurance. Mali. Yan. So minsan po, tinuro po ng Panginoon, so meron isang mayaman, dahil sa dami ng kanyang ani, ano inisip niya? Magpapatayo ako ng mas malaking kabalig. Yan, kasi wala na akong mapaglaki. Sana all, wala na siyang mapaglagyan ng kanyang ani. Papatayo, dapat mas malaki. Kasi hindi na kasya yung kayamanan ko. Yan. So siguro iniisip niya na, pinaplano niya sa isipan niya. Ano sabi ng Panginoon? Hangal. Ngayong gabi, babawiin na yung buhay. Yan. So ano yung saysay nung ganong dami nung kayamanan? Yan. Kasi nga po, hindi po yun talaga yung source nung tunay na comfort. Amen? So yung comfort na exchange po natin dito, yun lang comfort na sa sanlibutan. Yan. So kung babalikan nga po natin sa Roma 12, ano yung sumunod? Sa 2. Ano sabi po doon? So maganda, alay niyo yung sarili bilang isang handog na buhay, ganap at kalugod sa Kanya. Huwag na kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Amen? So yung takbo nga ng mundo, ito lang yung buhay. Yan. So ano yung mahalaga? Yung comfort na pinoprovide ng mundo. Yung mapangalagaan yung sarili, ma-prioritize nga yung comfort, yung material, yan. Yung maingatan yung buhay. Pero ang totoo, hindi naman po natin kayang ingatan yung ating sarili. Kahit ganong higpit yung hawak mo sa buhay mo, hindi mo ma-secure yung buhay mo. Amen? So hindi po yun yung way. Binigyan po tayo ng mas mainam na paraan ng Diyos through Jesus Christ. And to follow Christ, so para pong yung sa mga anak ng Diyos na baliktad sa atin. Yan. So yung isipan niya, sabi, magbago kayo ng isipan. So parang naging upside down yung mundo natin, na baliktad. Kasi kung ang una, ginagawa natin, mag-ingat ng buhay, ngayon po bilang mga anak ng Diyos, ang way pala, mag-alay ng sarili. O yung sabi ng Panginoon, yan, yung ibig sumunod sa akin, limutin yung ukol sa kanyang sarili. Pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. Amen? So, yun yung tunay na daan. Amen? So, yung pinakita po sa atin ng
Panginoon. Dahil po ang may author, yung may hawak ng buhay po natin, ang Diyos. At yung nag-aalay ng kanyang buhay o naghahandog o nagsusurrender ng kanyang buhay sa Panginoon, iyon yung makasusumpong ng buhay. Amen? Through Jesus Christ. Amen? So yung question po dito, are we willing to give God? Ayan. So, at yung sacrifice na hiningi po rito, hindi lang po bahagi nung buhay po natin. Alam mo, bahagi ng oras natin, bahagi ng yaman po natin. Sabi, ano yung ihahandog? Sarili. Ayan. So, hindi naman pwede yung sarili mo, yung kamay mo lang, yung paa mo lang. Ayan. So, bahagi lang. Yung buo. Ayan. Yung sarili po natin. Hindi nga lang yung espiritu eh. So yung paghahandog, hindi po sa bagay na spiritual lang. Yung buo nating sarili. Katawan, espiritu at kaluluwa. Amen? So yun po yung sasacrifice o ihandog po natin. So ang tanong, are we willing to give God everything or only part that are convenient? Yan. So hindi naman po natin sinasabi na masama yung maghanap ng comfort. So, hindi ba, nagtatrabaho nga tayo para guminhawa yung buhay. Yan. Hindi po, not necessarily na kasalanan, nagiging kasalanan po pagka yun na po yung nagiging sentro ng buhay po natin. Na pagka yung buhay natin, doon na lang nakatuon na magsikap tayo para maging komportable yung buhay. Yan. Doon na po nagiging masama yung comfort. So instead of seeking only comfort, we should seek God. We should seek the Lord. Amen? So hindi naman po ang may hawak ng buhay po natin ay yung pera, yung boss natin, yung sweldo natin, yung ari-arian po natin, ang may hawak ng buhay natin, ang Diyos. At hindi naman po ibig sabihin na pag tayo nag-alay ng sarili, mawawalan tayo. Sabi nga, yung nag-aalay ng kanyang sarili, siya yung magkakamit nito. Amen? So when we surrender ourselves, so it means nasa pangangalaga na po tayo ng Panginoon. Amen? Yan. Sabi po rito sa Exodo 3:12, huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan. At ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok ding ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan. Sabi ng Diyos. Amen? So bakit ngayon po we can already prioritize others? So pahalagahan yung iba higit sa ating sarili. Kasi may nangangalaga na sa atin. So hindi na po tayo, sabi nga, wag na kayong mabalisa sa inyong kakanim, daramtin. Meron nang nangangalaga dyan. Alam na ng inyong Ama sa langit na kailangan nyo ang lahat ng ito. Sa halip, pag sumakita nyo ng higit sa lahat, makasunod sa kanyang kalooban. At lahat ng ito ay idaragdag sa inyo. At kanina nabanggit na rin po ni Brother Ariel, mas lumalago tayo spiritually. At yung paglago nga natin, yung mas makilala po natin ang Panginoon ng lubusan. So hindi po natin ma-realize yun unless dumaan tayo sa pagsubok. Unless dumaan tayo doon sa matetest po yung pananampalataya natin. At kailan lang po natetest po yun? Pagka ikaw humahayo, nagmimisyon. Amen? Kasi bakit ka titirahin ng kaaway, ng dyablo? Bakit ka tatargetin ni Satanas? Kung ikaw wala ka namang ginagawa para yung iba makakilala sa Panginoon. Na sabi nga, you choose comfort over mission. Ang tatargetin ni Satan, yung humahayo. Amen? Yung nagiging buhay na patotoo para kay Jesus Christ. Amen? Pero, bagamat nandyan po yung kaaway, nandyan yung pagsubok, nandyan po yung mga trials, suffering, nandyan po yung persecution, ano sabi po rito? Huwag kang mag-alala. Hindi kita pababayaan. Amen? At nandun yung paglago. Amen? Sabi po sa Pilimon, chapter 1:6, idinadalangin kong ang pamamahagi mo ng iyong pananampalataya ay maging mabisa
upang lubos mong maunawaan ang mga kabutihang dulot ng ating pakikipag-isa kay Kristo. So ano sabi sa Pilemon? Yung pagbabahagi, okay, so when we share the gospel, when we witness for Jesus Christ, hindi lang po yung tao na binabahagi na natin yung napagpapala. Tayo rin mismo. At ito yung way para maging lubos. Maunawaan natin yung kabutihan ng pakikipag-isa kay Jesus Christ. Kasi paano mo nga malalaman na ang kasakasama mo ang Panginoon kung hindi ka dadaan doon sa mga trials po na yon? At bakit ka dadaan sa trials kung hindi ka naman humahayo, nagwi-witness para kay Jesus Christ? Baka sabihin ng Diablo, hayaan na natin yan. Wala namang ano yan. Wala namang threat yan sa atin. Baka nga nakakatulong pa sa atin yan. Hayaan ka nga. Pero tayo po kinukonvict ng banal na Espiritu. Amen? So maging po yung desire natin. Sabi, hindi ko po matanda kung si Ezekiel, yung sumulat na parang apoy. Yan. Na pagka hindi ipinahayag yung mensahe mula sa Panginoon, Jeremiah, yan. Salamat po. Parang apoy. Yan. So, hindi mapipigilan. Ganon din yung mga alagad nung pinagbabawalan sila. Yan, nabanggit ni Brother Ariel, nung after Pentecostes, nangaral, pinagbabawalan. Amen. Ano sabi po nila? Sino yung susundin namin? Ang tao ba o ang Diyos? Hindi pwedeng hindi namin ipahayag yung aming nasaksihan. Amen. So yun din po, yung ipapahayag natin, ibabahagi po natin kung ano yung naranasan natin sa Panginoon. Amen. At nandun po yung buting dulot para sa atin. Lubos na maunawaan po natin yung kabutihan ng Diyos, yung pakikipag-isa kay Jesus Christ. Amen. Yan. Sabi po sa mga gawa, 17:6, yan. At nang hindi sila mga sumpungan, kanilang kinaladkad si Jason at ang ilang kapatid sa harap ng mga punong bayan na ipinagsisigawan. Itong mga nagsisipagtiwarik ng sanlibutan ay nagsaparito rin naman. Yan. So yung nagsasalita po rito hindi Kristiyano. Salip nga ito po yung mga nagpe-persecute sa mga unang mananampalataya. Pero mismong sa bibig na po nila nanggaling na itong mga Kristiyano na to, binaliktad yung mundo. Amen. Sa ibang translation, nanggugulo. Yan. So, pero kung titingnan po natin, iba yung gustong sabihin. Binaliktad. O dito, nagsipagtiwarik ng sanlibutan. So, ibig sabihin po, kung tayo po humahayo, nagpapahayag, nagiging buhay na patotoo, nagiging source po tayo ng pagbabago. Amen? Di ba? Madalas, yun yung panawagan na mabago na yung lipunan. Yan. Marami po tayong reklamo, halimbawa, sa karaniwang, sa panahon po natin ngayon. Dahil ang daming korupsyon, ang daming masasamang nangyayari, naghahanap ang marami ng pagbabago. Pero saan po nagsisimula yung pagbabago? Sa atin pala magsisimula. Amen. So tayo, na binago ng Panginoon. Amen. So, ang tawag nga sa atin, di ba? Asin at ilaw ng sanlibutan. Amen. So, sa atin po magsisimula yung pagbabago. Sa pamilya, kung saan ka nandoon, sa ginagalawan mo, magiging source ka ng pagbabago. Kung paano po. Yan. At yung makakasaksi po nito, hindi lang yung mga naliligtas o inililigtas o yung mga kapwa natin mananampalataya. Lahat. Sabi, yung mga mapapahamak at naliligtas, nakikita po yung ginagawa po natin. At yung paghayo po natin, yung pagpapatotoo po natin, ang totoo po, isa lang yung audience natin. Ginagawa po natin lahat ito to glorify Jesus Christ. Sabi nga, buhay na handog. So it talks about worship, tunay na pagsamba. So higit pala doon sa pag-awit natin, pagpalakpak, yung tunay na pagsamba, yung hinahanap ng Diyos,
Yung mainam na pagsamba, yung paghahandog, pag-aalay ng sarili. Amen. So higit po dun sa, halimbawa, yung pag-attend po natin, yung mismong tayo. Tayo po yung dinidesire ng Panginoon. Amen. So it's about worship. Yan. At yung mainam na pagsamba, yung mag-alay ng kanyang sarili sa Panginoon. Amen. Yan. So to give glory. So bagamat ang Ama, yan, so yung gusto po nating bigyan ng karangalan, kapurihan through Jesus Christ, pero may mga nakakasaksi sa atin. Yung mga naliligtas at napapahamak. So pareho pong nagiging patotoo po tayo para sa kanila. Yan. Sa mga naliligtas, ano po sabi, tayo pa parang mga mabangong halimuyak. Yan. So ang naisip ko po rito ay barbecue. Kasi malamig. Sarap ko. Di ba, mabango yung amoy ng inihaw na kiempo. Na, ano pa ba inihaw? Pero sa mga napapahamak, umaalingasaw. Hindi nila matanggap. So ganito po rito. Nasaksihan nila. Ang tingin nila, masama yung ginagawa nila, nanggugulo. Na binabaliktad yung mundo. Pero ang totoo pala, yung pagbabago na ang dulot, kaligtasan, hindi kapahamakan. Sabi po sa Mateo 5:16, yan. So tayo nga po, asin at ilaw. Yan. So may tinanggap po tayong kaloob para tayo maging buhay na patotoo sa Panginoon. Ano po yung kailangan natin gawin? Gamitin natin. Yan. Sabi sa Mateo 5:16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. Amen? So, pagka may ginawa ang Panginoon sa iyo, sa buhay mo, amen, huwag mong itago. So, pakita mo, hayaan mo na maging patotoo ka sa gawa ng Panginoon. At ano po yung ibubunga po na ito? Mas marami yung magpupuri sa Diyos. Amen? Sabi rito, paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa. So through you. Amen. So totoo po ang Diyos ay mabuti. Amen. God is good. All the time. Yan. So ang Diyos po mabuti. Totoo po. Amen. Pero para makita ng iba yung kabutihan ng Diyos, papagliwanagin mo yung gawa ng Diyos sa buhay mo. Amen. Yan. Upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So, yung iba nahihiya kasi maaring iniisip nila, baka ako yung mapapurihan. Yan. So, bagamat ayaw po natin yun, di ba? Dapat isa lang ang naitataas, si Jesus Christ. So, pag tama yung purpose mo, tama yung puso mo, hindi yung sarili mo yung maitataas. So halimbawa nga nito, si Juan Bautista, yan, yung nagbaptize po kay Jesus Christ. Ano sabi po niya nung dumarating na ang Panginoon? Yan, hindi ako karapat dapat magkalag ng kanyang panyapak. Yan. So yung maalagad niya, may alagad din kasi si Juan Bautista. Pagbabawalan pa namin sila, nagbabautismo na rin sila. Binanggit niya yung sinabi niya tungkol sa Panginoon. At kung paano siya ay naitataas, dapat naman ako ay maibaba. He increase or I decrease so He may increase. Amen? So ganun yung pagpapatotoo. Amen? Sa nakikita sa buhay po natin, sa paglilingkod po natin, yung kabutihan ng Panginoon. Ang mapapupurihan ay ang Diyos. Amen? So, pagka ikaw yung napapupurihan, ikaw yung na-highlight, suriin mo ng mabuti. Baka iba pala yung pinapakilala mo, hindi si Jesus Christ. Kasi pagka pinakilala mo si Jesus Christ, talagang ang Panginoon ang maitataas, hindi yung sarili, hindi yung tao. Amen? Yan. So meron pong impact sa iba
makilala ang Diyos, papurihan ng tao ang Diyos. Amen? So to bring glory to Jesus Christ. Yan. So yung pong nabanggit kanina, yung isang bagay na maaring nagiging hadlang yan, sa pagsusuko ng sarili, pagsasacrifice, yan, yung comfort. Yan. So yung mga iniisip po natin, yan, so maaring marami pa na nagiging dahilan. Yan, o baka tayo mismo, may iba pa tayong dahilan. Bakit hindi tayo naglilingkod, hindi tayo humahayo, hindi tayo nagpapatotoo. Amen. So maaring yung iniisip po natin, yan, so tayo yung mawawalan, yan, kasi nga merong isasakripisyo. Yan. Kaya, pabalik tayo doon sa grace eh. Sabi doon sa Roma 12:2 eh. Yan. So paano na makapag-aalay ng sarili, hindi makakaayon sa takbo ng mundo, hayaan nyo na baguhin ng Diyos ang inyong isipan. Okay? So yun po yung true repentance. Yun po yung hindi lang yung magsisi sa kasalanan. Amen. O malungkot dahil may nagawa kang masama. Kundi magbago yung isip. Yun yung true repentance. Paano mabago? Makita natin kung ano yung kalooban ng Diyos. Yan. Hindi lang yung inaakala po natin na mabuti. Yan. So yung maaari din po na ang hindi natin masuko sa Panginoon, so bukod yung comfort, yung time. Yan. So we withdraw our time for the Lord. Yan. So bagamat pare-pareho po tayo na mayroon lang 24 hours sa isang araw, di ba? So bakit merong nakakapagbigay ng kanyang time, yung may iba parang hindi maibigay yung oras para sa Panginoon. So, it's a matter of priority. Ano ba yung mahalaga para sa iyo? At yung time, di ba? Mahalaga naman talaga yung time. So, matetest doon. Ano yung mahalaga para sa iyo? Based doon sa time. Saan mo ginagamit yung panahon mo, yung oras mo, yung buhay mo. Amen. At paalala po sa atin, sabi sa Efeso 5:15-16, yan. So, hindi ko naman po sinasabi na yung pinagkakaabalahan nyo ay hindi na mahalaga. Yan. So, mahalaga po yung mga uulan natin ng panahon, yung pagtatrabaho, pag-aaral, iba pang bagay. Mahalaga po yan. Yan. Pero, may paalala po sa atin sa Efeso, sabi sa 5:15-16, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Amen? So yung pong mundo, papasama na ng papasama. Amen? So sabi nga kanina, may cost eh. Pagka hindi po tayo tutugon doon sa calling ng Panginoon na humayo, maging buhay na patotoo para sa Kanya, merong mapapahamak. Amen? At papasama ng papasama ang panahon. Amen? So habang may panahon pa, ano yung panahon na meron po tayo? Hindi po bukas. Ayan. Hindi po sa isang linggo, o sa isang buwan, o sa isang taon. Hindi po natin mapanghahawakan yung mga panahon na yan. Ang meron lang tayo yung ngayon. Amen? Kaya sabi, wag nang maging matigas ang inyong ulo. Amen? So ngayon, yung panahon ng pagdiligtas. Amen? So sa atin po, dumating na yung time na yun, di ba? Nung tayo po nakakilala sa Panginoon. Wag po nating i-withdraw yung pagkakataon naman para sa iba. Amen? So may panahon para sa bawat isa. Part po tayo doon. Kasi habang may hininga, may nagpapatuloy po yung calling sa atin. Eh. Di ba? May chance tayo na to witness. Amen? Gamitin natin para sa mabuti.
Yan. So yung mabuti, maaaring may ginagawa po tayo na mabuti. Yan. Pero ano yung pinakamabuti? Yung tao makakilala kay Jesus Christ. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. So maaaring ang winimit-hold naman po natin sa Panginoon, yung ating talento. Yan. So meron ka palang binigay pala ng Panginoon. Ito, magaling ka pala dito. May natatago ka palang talent. Yan. So, ako po, yung pagkanta, halimbawa. Hindi pala. Sorry. Nakatago talaga. Hindi ayaw lumabas eh. Yan. So, pero bawat isa, sabi nga, may tinanggap na kaloob. Yan. So, gamitin po natin. Yan. Sabi sa 1 Pedro 4:10, bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kakayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Yung yung talent mo, pagka, kumakanta ka sa banyo, nasisiyahan ka, ang ganda pala ng boses. Ang gusto mo lang, ikaw lang yung makarinig. Pwede palang gamitin ng Panginoon para papurihan siya. Amen? Para maitaas ang pangalan ng Panginoon. Amen? So, bawat isa, yan, may tinanggap na kaloob na naghahayag na sumasa kanya yung banal na Espiritu. So, gamitin po natin yan. Kung hindi pa natin na-discover, yan, so salamat po. Yan, so, tayo po, sa iglesia, tinutulungan po ng Panginoon. Di ba, meron tayong mga ministry training, meron po tayong leadership training. Baka, ang kaloob mo pala, mag-leader. Yan. So, hindi mo lang ma-discover kasi hindi mo pa sinusubukan. Yan. So, tinutulungan po tayo ng iglesia para ma-discover natin saan ba tayo kinikilos ng Panginoon. Nung ako din po, nung nagsisimula pa lang, hindi ko rin alam saan ba ako magmi-ministry. Bagamat nandun na yung desire. Yan. So, nagsimula din po ako sa general service. Yan. So, dati po, yung gawain natin sa KB Gym, sa Mini Forest. So, kasama na po kami noon na nagbubuhat. Yan. So, karamihan po ng mga senior na. Pero salamat po sa Panginoon, nagpapadala po siya ng mga bagong manggagawa. Hindi ako pre-senior. Pero, at ngayon, hindi na rin po ako service. Pero, doon po ako nagsimula. Yan. Tapos, nag-music ministry. Tapos, dito na po sa pagpipreach. Yan. So, hindi po ang tanong ay, ano ba yung kaloob? Yan. So, kasi po, kung talaga pong may desire po tayo na maglingkod, ma-realize po natin kung saan tayo kinikilos ng Panginoon. So, ang tanong, willing ka ba na magamit yung kaloob na yan para maglingkod sa Panginoon? Yan. O kamukha nga nung yung talent na tinago, yan, binaon sa lupa. Amen. So wag po nating i-withheld yung mga kaloob na tinanggap po natin, gamitin po natin sa paglingkod. Yan. So maaari naman po yung mga resources po natin, yan, so biniyayaan po tayo ng iba't ibang bagay. Yan. So kung ano po yung tinanggap natin sa Panginoon, gamitin po natin para sa kapurihan niya. Sabi sa 2 Korinto 9, 6-8, ito ang ibig kong sabihin. Ang nagtatanim ng kakaunti ay aani ng kakaunti. At ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. Yan. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Sapagkat inihibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Yan. So, in the first place, lahat po ng meron tayo mula sa Diyos. Yan. So, wala po na tinatangkilik po tayo ngayon na dahil sa gawa lang natin, na pinagsikapan natin, pinagsumakitan natin. Lahat po yan, kung grace po yan, kagandahang loob ng Diyos, mula sa Diyos. Yan. At pagpasalamat po natin, kasi tiyak po kung iyan mula sa Diyos, mabuti. Sa ikabubuti natin. Magtaka ka na pag sa iba galing yan. Yan. Doon ka kabahan. Pagka sa iba galing yan, masama idudulot yan.
Pero pagka lahat ng mabuti, so biblical po yun, lahat ng mabuti mula sa Diyos. So kung inaari mo na yung tinanggap mo, mabuti, mula sa Diyos, gamitin mo para maparangalan ang Panginoon. Amen? At sabi, hindi napipilitan lang. Yan. Kaya nga po yung topic po natin, laging nakapatungkol sa puso. Yung ginawa pong paghahandog ng Panginoon, willingly. Yan, nag-alay po siya ng buhay para sa atin. Yan, ganon din po. Yan, so patuloy po na tayo po nagpapahubog sa Panginoon. Yan, so kung meron pa, yan, so kung magre-reflect nga tayo, siguro marami pa na hindi pa natin ganap na maisuko sa Panginoon. Yung time, yung talent, yung resources. Amen? So, patuloy po tayong magpahubog sa Panginoon. Na magkaroon po ng puso na handang magsuko ng sarili. Amen? At hindi ka mawawalan. Amen? Salip, ano sabi po rito? Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay at higit pa sa inyong pangailangan upang sumagana kayo para sa mabubuting gawa. Amen? So tama po yung kasabihan na the more you give, the more you receive. At yung inalitulad din po ito sa pagtatanim. Yan. So yung iba ngayon, sinusubukan na magtanim, mag-araro kasi nag-uulan. Nung una, hindi ba ang balita, El Nino. Baka next year pa yung dumating yung ulan. Pero yung iba, tinatry na nila kasi may konti ng patubig. So nagtatanim. Bakit gusto magtanim o nagtatanim? Na may pag-asang sila ay mag-aani. Paano ka aasa, o bakit ka aasa na ikaw ay mag-aani? Wala ka namang itinatanim. Amen? So, halimbawa, bakit ka aasa na yung tao na to na kinaiinisan mo o naaawa ka kasi ganito yung buhay? Paano mababago yung buhay niya? Wala ka namang itinatanim. Wala kang ibinabahagi sa Kanya. Amen? So tayo po nabago yung buhay natin kasi meron ding nagtiyaga sa atin. Merong nagtanim. Yan. At maaring minsan hindi aware yung tao na yon na ginamit pala siya ng Panginoon para tayo makakilala sa Panginoon. Yun yung maganda Yan, na nagtatanim ka, naglilingkod ka, pero dahil ang focus mo sa kagandahang loob ng Diyos, minsan hindi mo na napapansin, natulungan ko pala to, nagabayan ko pala to, nalapit ko pala to kay Jesus Christ. Kasi ang tuon mo sa kabutihan ng Panginoon. Kaya magtataka ka na lang, magpapasalamat sa iyo. Salamat. Yan. So, sa sharing mo o sa pag-iimbita mo, yan, nakakilala ako kay Jesus Christ. Kailangan lang po, willing tayo. Yan. At yun nga, yung focus natin kay Jesus Christ. So, hindi maaari na nakatuon ka sa Panginoon, pero wala kang pakialam doon sa kapwa mo. Kasi nga, ang Panginoon, ganun din Yung tingin niya, nung nakita po tayo, nandun yung malasakit niya, nandun yung habag niya para sa atin. Amen? So, God can bless us more than our needs. Magamit po natin para sa pagkakawang gawa. Yan. Yan. Sabi po sa Lucas 22:42, sabi niya, Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit huwag ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. So what does it mean to be totally surrendered, to sacrifice your life for the Lord? Thy will be done. Yan. Hindi yung kalooban po natin yung masunod, kundi yung kalooban niya. So si Jesus Christ, yan. So, willingly, binigay po niya yung kanyang sarili. So maaari na hindi naman siya magkatawang tao na hindi siya magpakasakit para sa atin. Pero ano yung pinili ng Panginoon? Ang masunod, yung kalooban ng Ama. Yan. So, di ba, nung nananalangin po siya dito, yung tigib ng hapis. Yan. So, kasi alam niya na yung sakit, yung kahihiyan, yung dadalhin po niya yung kasalanan natin. Yan. Pero ano sabi niya? Ama, kung loloobin mo, ilayo mo sa akin ang kopang ito. Ngunit wag ang kalooban ko ang masunod, kundi
ang kalooban mo. So, yun po yung pagsusuko ng sarili. Yun po yung paghahandog ng sarili sa Panginoon. At sa Marcos 10:45, sapagkat ang anak ng tao ay naparito hindi upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at upang mag-alay ng kanyang buhay para sa katutubos ng marami. Panghuli na po yan. Yan. So, ang Panginoon po. Yan. So, siya po yung pagtuunan po natin. Okay? So, anong puso meron ang Panginoon? So, nandun po yung puso na naghandog ng kanyang sarili para po tayo magkaroon ng daan sa kaligtasan. So, dyan din po tayo magsisimula sa ating pong pagmimisyon, sa ating pong paghayo, yan, sa pagiging buhay na patotoo. Ituon natin yung sarili po natin sa krus. Yan. So, yung sacrifice na ginawa ni Jesus Christ. Iyan po yung dahilan bakit tayo ngayon maaring makapaglingkod.